Meremon, kailan daw ba ipapadala ng Senate Sergeant at Arms ang summon kay VP Sara Duterte? Pops G, ngayon kasi gusto natin yan linawin din kay SP Cayetano. Pero usually kapag kapormal ng inanunsyo, the soonest possible time, asahan na lalabas na yan. At dyan na magbibilangan din upon receipt ng opisina ni Vice President Sara Duterte o kung siya mismo o kaya kung meron siya legal representative, counsel o yung magbibigay mukha sa kanyang magiging response, yun yung bibilangan siya ng 10 days. After dyan, kapag nagkaroon, dagdagan natin ng 5 araw para naman sa prosecution na magpa-file din ng kanilang sagot. And maaari raw ito through physical copy o kaya naman electronically maaari ipadala o kaya naman may ibang mga concern daw o questions na for consideration ng impeachment court, maaari rin daw na yun ipasa sa mga susunod na araw. Kaya ang tansya natin, ito yung nasabi last time ni former Senate President Tito Soto, matagal daw ang 2 linggo hanggang 3 linggo na paghahanda, ito yung pre-trial proper bago magsimula yung impeachment trial mismo. Pops J. Meremon, kailan na makikita ng pinakamaagang magsimula ang trial laban sa bise? Pops J, kung magbibilang tayo, sabihin natin 10 to 15 days yung araw na itinata talaga dahil nga may summons, hihintayin, may 10 days ang panig ni VP Sara, may 5 days pa yung prosecution, that's around 15 days kung sakali man. At kung ngayon ay May 18, so maaaring sa June, magkakaroon na ng schedule ng impeachment trial. At ang sinasabi dito ni SP Cayetano, kakausapin niya raw ang mga miyembro ng minority at ng majority sa araw at oras na itatalaga nila para sa impeachment trial para masiguro na yung functions ng Senado bilang impeachment court at yung function din nila bilang pangangatawan ng legislatura, hindi raw ito maapektuhan yung trabaho nila sa isa't isa. So yan, Pops, yung isa sa mga antabayanan natin, plus kung sino magiging spokesperson ng impeachment court, kung saan maibibigay ibang mga detalye tungkol dito. Dahil nakapag-tick na sila ng oath nila, sila ngayon ay senator judges at hindi sila lalong maaaring makapagsalita patungkol sa trial proceeding. Pops J. Meremon, muli itatanong natin, required bang dumalo ang bise dyan sa impeachment trial? Pops G, kahit may summons na ipapadala dito sa kampo ni VP Sara, nakalagay kasi sa rules ng korte ng impeachment na nakita natin, maaari siyang magpakita lalo na yung sa plead niya kung guilty or not guilty, maaaring legal representative o kaya naman counsel ang haharap para sa kanya. Kaya yan yung isa sa pinaka nakikita natin sa ngayon. Kaya even yung opisina ng Vice Presidente, tuloy-tuloy pa rin yung operasyon nito hanggang magkaroon na lamang ng final verdict talaga kung mai-impeach na ng tuluyan itong Vice Presidente dito sa Senado. Pops J. Meremon, bago nag-convene ang impeachment court, nagpahapyaw kanina si Senate President Cayetano na posible siyang mapatalsik. Pero hindi naman nangyari kanina. O may banta pa rin bang mangyari yan mamaya-maya? Pops G, nitong weekend kasi inopen niya ni SP Cayetano na meron daw mga tumatapik mula sa minority at kahit kanina ang sinasabi niya, alam niya naman daw as far as his knowledge is concerned, intact pa raw, matibay pa raw ang majority block pero grabe pa rin daw ang pressure. Meron pa raw na nagiging offer ng term extension kaya ayaw ni SP Cayetano magsalita ng tapos. Kaya kanina bago magsesyon, ang sinasabi ni SP Cayetano, kung sakali raw magkakaroon ng motion para magpalit ng liderato o ito'y tinatawag na kudeta, ipaprioritize daw nila yon. Pero kung siya nga raw ang papipiliin, ang gusto niya mangyari, ma-organize raw muna itong Senado, yung committee chairmanships, makapag-convene bilang impeachment court. At yun nga, sa nakita natin, Pops J, wala pang naging motion sa floor na nais palitan itong liderato sa ngayon. Pops J. Ayun, Meremon, naitalaga na nga ang mga chairmanship sa ilang komite pero paano yung mga nakapending na sponsorship, lalo yung may mga napalitang committee chair dahil sa coup? Pops J, oo nga, for example, ang pinaka nakita natin na maintain dito is yung mga naging incumbent na committee chairmans na still members sila ng majority. So for example, kay Senator Pia Cayetano, sa kanya pa rin ang Committee on Ways and Means, pati ang Energy. Senator Lore Legarda, though majority siya, nasa lumang majority siya galing, ngayon part siya ng bagong majority, kanya pa rin yung culture and yung iba pang mga committee na hawak niya. Same din kay Senator Robin Padilla, sa kanya pa rin yung culture tsaka yung pagdating doon sa Muslim communities rather and culture pati yung public information and mass media kay Senator Robin Parillaan. Pero yung ibang mga committee chairmanships malilipat na ito ngayon sa mga nag-dibs sa majority. So for example, Senator Jingo Estrada, kanya na ang Games and Amusement,
kay Senator Bongo, from Senator Risa Hontiveros, siya na ngayon ang manunungkulan sa Health and Demography Committee. Kay Senator Joel Still, Higher Tech Voc Education, sa kanya yan. Ang National Defense Security kay Senator Jinggoy Estrada, kay Senator Rodante Marcoleta ang Public Services. Pero yung isa sa inaabangan natin, bukod sa kung paano mangyayari sa endorsement ng mga pending na panukala sa mga komite na ito, kung meron silang mga legislative inquiries na ginagawa, yung Blue Ribbon Committee pa, yung isa pa sa mabibigat na komite, even ang Finance Committee na inaasahan sana ng Senado, mapabilis yung proseso para makapagsapasa na ng maayos na national budget. So, Pops J, yan pa yung aabangan natin sa mga susunod na araw o oras sa sesyon dito sa Senado. Pops J. Meron pumasok na si Senator Robin Padilla na sinasabing kasama ni Senator Bato de la Rosa nung umalis siya sa Senate Protective Custody. Nagbigay na ba ng pahayag ang Senado? Pops J, sa ngayon wala pa. Pero kanina kasi nung umaga, ang nakausap natin si Attorney Rodolfo Philip Jurado na mula sa opisina ni Senator Robin Padilla. At sinasabi niya naman daw magiging present dito sa sesyon dahil nga magko-convene din bilang impeachment court. May legislative duties daw and functions itong si Senator Robin Padilla. So present siya. At nakita rin naman natin na present sa sesyon itong si Senator Padilla. Ang nakausap din natin mula naman sa panig ni Senator Bato de la Rosa, yung legal counsel niya na si Attorney Jimmy Bondoc. At ang pakay niya raw dito, nilinaw niya, wala raw siyang komunikasyon kay Senator Bato de la Rosa, wala raw silang ideya sa whereabouts kung nasaan ang senador. Nandito raw siya para kausapin yung mga staff ng opisina ni Senator Bato tungkol naman doon sa response na kailangan nilang ipasa sa Office of the Solicitor General. Pero ang malinaw pa rin daw sa ngayon, di raw nila alam kung nasaan itong senador. Pops J. Meron nag-resign si Senate Secretary Dong Mendoza. May kinalaman ba yun sa nangyaring putukan sa Senado? Pops J, ang sinabi kanina sa press ko ni SP Cayetano, nung nag-resign si General Maplasca ng Surgeon at Arms, nagkaroon daw ng pagpapahiwatig si Secretary Leandro Mendoza o si Secretary Dong Mendoza na gusto niya na raw mag-resign. Ang sabi dito ni SP Cayetano, nung una sinabi niya, kailangan niya raw itong si Sec Mendoza sa Senado. Pero kanina, formal nang napalitan itong si Secretary Mendoza and so far naman ang sinasabi dito, tuloy kung sakali man kanina kasi nakausap natin si Secretary Mendoza, kung sakali man na nawala siya, mga laki ba ang epekto nito sa functioning ng Senado, kaya naman ang Senate Secretariat Office. Ang sabi naman dito ni Secretary Mendoza, tuloy-tuloy pa rin naman daw. Nandiyan naman daw kasi ang Deputy Secretary na ipananatilihin yung operasyon ng opisina. So walang ibang naging pagpapaliwanag sa naging resignation. Pero ang malinaw, ayaw sana ni SP Cayetano, pero kanina, formal na nilang tinanggap at napalitan ng Secretary Mendoza. Pops J. Ayun, maraming salamat, Mobile Journal Marymon Reyes.